Welcome back to another costume making vlog, and this time, bukod sa costumes at sa mga gowns and suits, isa ito sa mga mabili at mabentang produkto namin dito sa N1LA, ang mga damit ng mga santo. And yes, gumagawa kami ng mga damit ng mga santo for all occasions, fiesta man at lalo na sa mahal na araw. At ang nakikita nyo ngayon ay ang aming mga alagang santo na pinoprosesyon tuwing Biyernes Santo. Yes, sa maliit naming apartment dito nakalagak ang aming mga santo na eksena ng paglilibing ni Kristo. Mahal talaga ang pagpapagawa ng santo. Kaya naman malaking advantage para sa amin na kami na mismo ang gumagawa ng mga damit ng santo. Especially ang aking partner na si LA. Si LA kasi bukod sa gowns, costumes, ito talaga isa sa mga passion niyang ginagawa, lalo na meron siyang inclination at talagang calling niya na mag-alaga ng mga santo. So even yung mga santo ninyo namin sa labas, siya din ang gumagawa nito and nag-extend na rin. Nitong mga nakaraang taon, grabe, ang dami na rin nagpapagawa sa kanya ng mga damit ng poon at ang santo, pati pagbibihes ginagawa na rin niya kasi meron siyang rule. Itong mga rules na to ay unspoken and unwritten rules na sinusunod ng mga Katoliko, lalo na pagdating sa pagbibihes at paggawa ng damit ng santo at poon. Hindi pwedeng bongga lang, magarbo lang, pagandahan lang, hindi pwedeng ganon. Sunod sa tradisyon at ito ay sagrado kasi nga ito ay talagang minana pa natin sa ating mga kanununuan na pamana ng mga Espanyol sa atin. Ito ay in commemoration of life and death and resurrection of Jesus Christ and even yung mga buhay ng santo na mag-i-inspire sa atin. So yes, as early as now, meron tayong mga naging kliyente para sa darating na mahal na araw. At ito naman, papakita namin sa inyo yung mga nakaraan namin ginawa etong nakaraang taon lang. Ang dami, nakarating kami ng Tanza, nakarating kami ng Noveleta, nakarating kami ng kung saan-saan dahil sa mga nagpapagawa sa amin ng mga damit ng poon. So sa mga may mga alagang santo at poon dyan, kung naghahanap kayo ng gagawa, pwede nyo po kaming kontakin at subukan ang aming mga serbisyo at produkto in terms of pagpapagawa at pagbibihes ng mga poon. Ayan. At dahil nga po sa mga posting natin sa social media, lalo sa TikTok, nakakakuha tayo ng mga inquiries at kliyente. Actually, ngayon po meron tayong nagtitiwala sa atin na yung mismong gagawin natin ay ipapadala pa sa Bicol. Kaya malaki talaga yung pasasalamat namin kay Lord dahil lagi niya kami biniblessed na magkaroon ng mga kliyente na nagtitiwala sa aming brand sa pagpapagawa ng kahit anong produkto, especially sa mga damit ng santo. Ang tip lang namin, kung gusto niyo pong magpagawa, mas maaga, mas mabuti para hindi po tayo magaho lalo na malapit na ang mahal na araw. Maraming salamat. Follow naman dyan. Tatakbo na kami sa Divisoria. Bye-bye!